Jonathan Kuminga, nilinaw ayaw niyang maging taga-suporta lang sa core ng Warriors. Pambihira ang mga half-court shots ni Curry at bagong player ng LA Lakers ngayon, ang taas ng basketball IQ. Mukhang isa sa mga pangunahing prioridad ni Jonathan Kuminga tungkol sa kanyang posibleng pagbabalik sa Warriors ay seguridad. Iniulat ni Anthony Slater ng ESPN noong Biyernes sa NBA Today na ang veteranong forward sa kanyang ikalimang taon sa NBA ay hindi babalik sa Golden State kung hindi siya naniniwalang kasama siya sa pangmatagalang plano ng organisasyon. Sabi ni Slater, gusto ni Kuminga ng mas player-friendly na kasunduan, mas malinaw na senyales na siya ay isang mahalagang bahagi ng kinabukasan at hindi lamang isang trade asset. Ang salitang narinig ko mula sa panig ni Kuminga ay pawn. Ayaw niyang pumirma sa 2 taong $45 million deal na may team option kung saan malinaw na ginagamit lang siya para matrade sa kalagitnaan ng season. Hindi iyon ang bagay na gusto niyang pasukan. Si Kuminga, tulad ng karamihan sa mga manlalaro, ay ayaw maging pain para sa trade. Gusto niya ng tahanan. Ang Bay Area ay naging ganoon para sa 22 taong gulang mula nang piliin siya ng Warriors bilang number 7 overall pick in 2021 NBA Draft. Ay ayaw maging pain para sa trade. Gusto niya ng tahanan. Pero hanggang ngayon, hindi pa rin nagkakasundo ang Golden State at si Kuminga sa isang kasunduan. Ipinaliwanag ni Slater kung anong mga aspeto ang maaaring makapagpabago ng isip ni Kuminga. Sabi ni Slater, ngayon kung pinag-uusapan natin ng isang 3 taong deal o isang bagay na may player option na nagpapakita ng kaunting mas malinaw na commitment, iyon ang isang bagay na interesado siya. Nauubusan na ng oras ang Warriors para i-offer kay Kuminga ang haka-hakang player-friendly deal. Sa parehong pagkakataon, mukhang hindi rin niya nagugustuhan ang mga offer na nakikita niya mula sa ibang team dahil bilang isang restricted free agent ay wala pa siyang tinatanggap na kasunduan. Tinapos ni Slater sa pagsasabing walang gumalaw na panig si Kuminga at ang Warriors ngayong summer. Sabi ni Slater, sa ngayon, nag-aatubili ang Warriors na gawin iyon. Ipinapahiwatig ni Kuminga sa mga taong nasa paligid niya na handang-handa siya at mas gusto niya ang qualifying offer kaysa sa 2 taong $45 million deal. At delikado iyon para sa Warriors. Pwede nilang subukang tawaran ang kanyang paninindigan pero sa ngayon, mukhang patungo na ito sa qualifying offer. Anong masasabi nyo dito mga kaibigan? Sa ibang balita naman, nag-host ang kampo ni Curry ng 26 na lokal na batang lalaki at babae mula sa high school basketball sa Menlo Park para sa isang masinsinang karanasan na may world-class na pagtuturo. Mahalaga ang taong ito para sa Curry brand dahil pinalawak na ang kampo sa Asia na may mga hintuan sa Japan, China at Hong Kong na magtatapos sa unang CurryCon. Abala ang 37 taong gulang ngayong off-season na nakatuon sa pagpapabuti ng kanyang footwork at pagpapanatili ng katawan sa pinakamagandang kondisyon para sa kanyang ika-17 season sa NBA ngayong taglagas. Hindi lang si Curry ang miyembro ng kanyang pamilya na nagpakitang gilas sa basketball dahil ipinakita ng kanyang 7 taong gulang na anak na si Cannon na hindi talaga nalalayo ang bunga sa puno. Bago pa man sumikat si Curry sa NBA, ang 3-point shot ay itinuturing lamang na parang palamuti kaysa isang lehitimong estratehiyang pambangga. Nang umarangkada na ang dinastiyang pagtakbo ng Golden State, naging malinaw na ang long-range game ay mananatili. Ipinakita ng sharpshooter ng Warriors ang kanyang husay sa long range sa kanyang taunang Curry Camp nitong Sabado nang ipasok niya ang shooting mula sa malayo pa sa half-court line. Ang mga ganitong klase ng pagpapakita ay halos naging karaniwan na para kay Curry na nagpapatibay sa kanyang sarili bilang pinakamagaling na shooter sa kasaysayan ng professional na basketball. Ngayon, napipilitan ng mga kalaban na bantayan si Curry mula sa sandaling nasa kanya ang bola hanggang sa kanyang attempt na nag-udyok sa 37 taong gulang na gumawa ng ilang pagbabago sa kanyang laro. Sa pagbabalik ni na Jimmy Butler, Draymond Green at Curry para sa Warriors, umaasa ang prangkisa na madadala sila ng trio pabalik sa NBA Finals. Ano sa tingin nyo dito mga kaibigan? Sa sumunod naman, pumirma si Augustas Marciulionis ng Exhibit 10 deal in Los Angeles Lakers for 2025-26 NBA season at hindi ito agad naging malaking balita tulad ng blockbuster trade ni Luka Doncic o pagdating ni DeAndre Ayton.
Pero para sa mga malapitang sumusubaybay sa international basketball at sa NBA development pipeline, may dalang kakaibang halaga ang pagpasok ng batang guard na ito. Anak siya ng Šarūnas Marčiulionis, isang Lithuanian basketball legend na tumulong magpasikat ng NBA sa buong mundo noong dekada 80 at 90 at dala niya ang bigat ng ganoong pamana. Sa edad na 22, may dala na si Augustas ng mahalagang karanasan mula sa college basketball sa St. Mary's at sa paglalaro sa Europa. Kilala siya bilang isang matalino at mahinahong point guard na mahusay magkontrol ng takbo ng laro. Hindi tulad ng ibang batang guard na umaasa sa bilis at flashy moves, si Marčiulionis ay naglalaro ng may pasensya at tamang desisyon. Mataas ang kanyang basketball IQ, mahusay gumawa ng play para sa kakampi at bihirang pumilit ng maling tira. Para sa Lakers na minsang hirap sa turnovers at consistency sa kanilang bench unit, malaking tulong ang ganitong klase ng guard. Ano nga ba ang maibibigay niya sa Lakers? Una, playmaking at ball security. Dahil kay Luka Doncic ang sentro ng opensa, kailangan ng Lakers ng mga backup guard na marunong magdala ng bola, magpatakbo ng pick and roll at panatilihin ang daloy ng laro kapag nagpapahinga si Luka. Eksperto si Marčiulionis sa paghahanap ng tamang pasa at natural na may malasakit sa paglikha ng plays. Magiging magandang connector guard siya na pwedeng magsabay kina Doncic o Austin Reeves nang hindi kailangang siya ang laging may hawak ng bola. Pangalawa, depensa at katatagan. Hindi man siya pinakamabilis o pinakamalakas na atleta, kilala si Marčiulionis sa matigas na depensa, sa pagpupursigi sa mga screen at sa pisikal na laban kontra guard ng kalaban. Sa taas niyang 6 feet 4 inches. May sapat siyang sukat para sa point guard position at pwede siyang makipag-switch sa mas malalaking players. Kapag pinagsabay siya kay Marcus Smart, mas lalakas pa ang depensang pang-perimeter ng Lakers. Pangatlo, dala niya ang disiplina at maturity ng European basketball system. Kilala ang mga galing sa Europa sa matibay na fundamentals, unselfish play, at pagiging handang tumanggap ng iba't ibang role. Si Marčiulionis ay eksaktong ganyan. Hindi siya aasahan na maging 20 punto scorer. Pero kaya niyang gawin ang maliliit ngunit mahalagang bagay. Gumawa ng extra pass, kumalampag ng depensa, at ma-shoot ng timely shot. Ang mga simpleng bagay na iyon ang kadalasang nagpapatibay ng career ng isang role player sa NBA. Panghuli, may storyline factor din ito. Sanay ang Lakers sa mga kwento ng legacy at drama at ang pagkakaroon ng anak ng isang Hall of Fame international guard na nakikipaglaban para sa NBA spot ay dagdag na kwento para sa fans. Kung makakapagpakitang gilas siya sa training camp, makakuha ng minutes sa G League at tuluyang mapasama sa rotation, magiging underdog success story siya na madaling suportahan ng Lakers Nation. At mag-shoot ng timely shot, magiging underdog success story siya na madaling suportahan ng Lakers Nation. Sa kabuuan, kahit hindi pa sikat na pangalan si Augustas Marčiulionis, ang kanyang pagpirma ay tanda ng matalinong pagbuo ng roster. Dinadala niya ang poise, vision, defensive toughness at international pedigree. Mga katangian na pwedeng magbigay ng dagdag na lakas sa backcourt ng Lakers at kung maganda ang kanyang pag-unlad, maaari siyang maging matatag na role player sa panahon ni Luka Doncic at isa pang piraso sa layunin ng Lakers na manatiling contender sa mga darating na taon. Anong masasabi niyo sa player na ito ng Lakers, mga kaibigan? Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, go.